Sa kasaysayan ng musikang Pilipino, may mga pangalang nananatiling nakaukit, hindi lamang sa mga pahina ng talaan, kundi maging sa kolektibong alaala ng sambayanan. Ang kanilang mga tinig ay naging himig ng isang panahon, at ang kanilang mga awitin ay nagsilbing salamin sa damdamin at karanasan ng milyon-milyong tagapakinig. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Eddie Peregrina, ang kinilalang original jukebox king. Isang ikonong ang ningning, bagamat panandalian, ay nag-iwan ng hindi mapapantayang liwanag sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Ang kanyang karera na sumibol sa kalagitnaan ng dekada 60 at umabot sa kasagsagan nito hanggang sa dekada 70 ay isang testamento sa kanyang pambihirang talento bilang mga awit at sa kanyang karisma bilang isang artista. Mula sa mga entablado ng mga patimpalak hanggang sa pilak na tabing, at mula sa mga plaka hanggang sa telebisyon, ang kanyang impluwensya ay naging malawak at hindi matatawaran. Ang salaysay ng kanyang buhay ay kwento ng isang pangarap na natupad, isang tagumpay na pinaghirapan, at isang pamana na patuloy na umaalingaunggaw sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang mga unang taon at pagsibol ng talento. Isinilang si Edward Villavicencio Peregrina noong 11 ng Nobyembre, 1944 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Octavio Peregrina at Nena Villavicencio na nagmula sa Cebu. Sa murang edad pa lamang, malinaw nang nababanaag kay Eddie ang isang likas na hilig at kakayahan sa pag-awit. Ang kanyang kabataan ay ginugol hindi lamang sa pag-aaral, kundi maging sa paglahok sa iba't ibang amateur singing contests na nagsilbing kanyang unang pagsasanay at larangan ng pagpapakitang gilas. Ang unang sinag ng katanyagan ay sumilay sa kanya sa edad na 6 na taon. Sa panahong yon, nagwagi ang batang si Eddie sa isang patimpalak sa pag-awit sa kilalang programang panradyo na Tita Betty's Children's Show ng himpilang DZXL. Ang tagumpay na ito ay isang maagang indikasyon ng kanyang potensyal, isang paunang sulyap sa bituing malapit ng magminingming. Gayunpaman, sa kabila ng maagang pagkakalantad na ito sa mundo ng entertainment, hindi niya agad niyakap ang landas ng showbiz. Sa halip, pinili niyang pagtuunan muna ng pansin ang kanyang pag-aaral. Isang desisyong nagpapakita ng disiplina at pagpapahalaga sa edukasyon. Noong 1963, matagumpay niyang tinapos ang kanyang pag-aaral sa sekundarya sa Villamor High School. Ang pagtatapos na ito ay hudyat din ang pagsisimula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, ang pormal na pagpasok sa propesyonal na larangan ng musika. Paghubog ng karera, mula banda hanggang pambansang entablado. Taglay ang pangarap at determinasyon, sinimula ni Eddie Peregrina ang kanyang propesyonal na karera bilang bokalista ng ilang mga banda. Ang kanyang talento ay hindi nagtagal at napansin, na nagdala sa kanya sa mga entablado sa labas ng bansa. Isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang pagkahubog bilang isang mga awit ay ang kanyang 5 taong paninirahan sa Japan. Doon, bilang bokalista ng mga bandang tulad ng The Swooners, nahasa ang kanyang kakayahan sa pagtatanghal at napalawak ang kanyang karanasan sa harap ng iba't ibang uri ng manonood. Ang panahong ito sa Land of the Rising Sun ay nagsilbing kanyang crucible, kung saan ang kanyang talento ay pinanday at pinatibay. Inihahanda siya para sa mas malaking entablado na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nang siya ay bumalik sa Pilipinas, dala niya hindi lamang ang karanasan, kundi maging ang isang pagnanais na higit pang palawakin ng kanyang karera sa sariling bayan. Ang pinakamalaking pagkakataon ay dumating sa kanyang buhay nang siya ay sumali at nagwagi sa Tawag ng Tanghalan, ang pinakasikat na paligsahan sa pag-awit sa telebisyon noong dekada 60. Ang tagumpay na ito sa Tawag ng Tanghalan ang nagsilbing mitsa na nagpaalab sa kanyang pambansang kasikatan.
Ito ang nagbukas ng napakaraming pinto sa industriya ng showbiz at nagpakilala sa kanyang pangalan sa bawat sulok ng kapuluan. Mula rito, ang kanyang popularidad ay sumiklab na tila isang apoy na hindi mapigilan. Ang kanyang estilo sa pag-awit, isang natatanging timpla na may himig ng mga international balladeer tulad ni na Matt Monroe at Frank Sinatra. Ngunit may sariling tatak at pusong Pilipino ay agad na kinagiliwan ng masa. Ang kanyang malambing ngunit makapangyarihang tinig ay may kakayahang maghatid ng matinding damdamin na siyang dahilan kung bakit ang kanyang mga awitin ay naging paborito sa mga jukebox sa buong bansa. Ang paghahari ng Jukebox King dahil sa di mapigilang popularidad ng kanyang mga awitin sa mga jukebox na siyang pangunahing paraan ng pakikinig ng musika ng karaniwang Pilipino noong panahong yon. Binansagan si Eddie Peregrina bilang ang Jukebox King. Ang titulong ito ay hindi lamang isang bansag, kundi isang pagkilala sa kanyang malawak na impluwensya at sa kung paanong ang kanyang musika ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang kanyang mga plaka ay mabentang mabenta at ang kanyang mga awitin ay maririnig saan man, sa mga tindahan, sa mga sasakyan, sa mga tahanan, at sa mga pagtitipon. Kabilang sa kanyang mga awiting tumatak at naging immortal ay ang What Am I Living For? Together Again, Two Lovely Flowers, at Mardi. Ang mga ito, kasama ang marami pang iba tulad ng Don't Ever Go, Puppy Love, The Voice of Love, Return to Me, In My Little Room, The Wonder of You, at Lonely Boy, ay naging mga awit ng pag-ibig, pighati, at pag-asa para sa isang buong henerasyon. Ang kanyang husay ay hindi lamang kinilala ng publiko, kundi maging ng mga kritiko at ng industriya. Noong 1969, ginawaran siya ng prestihiyosong Awit Awards bilang Male Recording Artist of the Year. Nasundan pa ito ng isa pang karangalan ng sumunod na taon, 1970, kung saan muli siyang pinarangalan bilang Best Male Singer ng parehong institusyon. Ang mga parangal na ito ay nagpatunay na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa popularidad, kundi maging sa tunay na kalidad ng kanyang sining. Pagsabak sa pelikula at telebisyon, kasabay ng kanyang pamamayagpag sa larangan ng musika, pumasok din si Eddie Peregrina sa mundo ng pag-arte. Ang kanyang paglabas sa mga pelikula ay lalo pang nagpatindi sa kanyang kasikatan na nagbigay sa kanyang mga tagahanga ng pagkakataong makita ang kanilang idolo sa pilak na tabing. Ang kanyang natural na karisma at kaakit-akit na personalidad ay naging dahilan upang siya ay maging isang epektibong leading man. Itinambal siya sa ilan sa mga pinakamalalaking bituin ng kanyang panahon, kabilang sina Esperanza Fabon, Vilma Santos at Nora Aunor. Ang kanyang tambalan kay Nora Aunor sa partikular ay naging isa sa mga pinakatanyag at sinubaybayan na nagbunga ng ilang matatagumpay na pelikula at isang palabas sa telebisyon. Ang kanyang filmography ay isang testamento sa kanyang kasipagan at popularidad. Kabilang sa mga pelikulang nagpatibay sa kanyang estado bilang isang bituin ay ang mga sumusunod: 1969, Halina, Neneng Ko, My Darling Eddie, The Jukebox King, at Mardi. 1970, Songs and Lovers, Memories of Our Dream, Edong, Your Love, at Mother's Song. 1971, Luha sa Bawat Awit, Alaala ng Pag-ibig, at Make Love Not War. 1972, Kung May Gusot, May Lusot, na may maling pamagat na yung Cowboys sa orihinal na teksto. Bukod sa pelikula, naging aktibo rin siya sa telebisyon. Ang kanyang sariling programa kasama si Nora Aunor, ang The Eddie Nora Show,
ay naging isang paborito ng mga manonood na lalong nagpakita ng kanyang versatility bilang isang entertainer. Sa likod ng entablado, negosyo at personal na buhay. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa showbiz, naglaan din si Eddie Peregrina ng panahon para sa pagnenegosyo. Ipinamalas niya ang kanyang talino hindi lamang sa sining, kundi maging sa komersyo sa pamamagitan ng pamamahala sa kanyang sariling recording company, ang Adviper Records, at isang photo studio, ang The Fourville Photo Studio. Ang mga negosyong ito ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na magkaroon ng kontrol sa kanyang karera at mag-iwan ng isang matatag na pundasyon para sa kanyang pamilya. Sa kanyang personal na buhay, naging laman din siya ng mga balita. Nabalitang muntik na silang magkaroon ng relasyon ng singer-actress na si Esperanza Fabon. Subalit, nang lumabas ang balita na si Eddie ay kasal na pala sa actress na si Lynn Salazar, ang namumuong ugnayan ay nauwi sa isang mabuting pagkakaibigan. Ang Jukebox King ay nagkaroon ng 2 anak na babae sa kanyang asawang si Lynn, sina Edlyn at Michelle. Mayroon din siyang isang anak na lalaki sa kanyang dating manager. Ang kanyang pamilya ang nagsilbing kanyang inspirasyon at lakas sa likod ng mga kamera at entablado. Ang trahedya at maagang pagpanaw. Sa kasagsagan ng kanyang karera at sa edad na napakabata pa, isang malagim na kaganapan ang biglang pumutol sa kanyang maningning na buhay. Nasangkot si Eddie Peregrina sa isang matinding sakuna na nagdulot sa kanya ng mga malubang pingsala sa katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, kung saan nagsimula ang isang mahaba at mahirap na laban para sa kanyang buhay. Sa loob ng 5 linggo, si Eddie ay sumailalim sa iba't ibang operasyon habang ang mga doktor ay ginawa ang lahat upang maisalba siya. Ang buong bansa ay nag-abang at nanalangin para sa kanyang paggaling. Subalit, ang mga pinsalang kanyang tinamo ay nagresulta sa maraming komplikasyon. Noong ika-30 ng Abril, 1977, ang katawan ni Eddie Peregrina ay tuluyan ng bumigay. Pumanaw siya sa edad na 32. Ayon sa kanyang mga doktor, kung sakali mga nakaligtas siya, ang pinsala sa kanyang katawan ay mag-iiwan sa kanya sa isang kalagayang vegetative, kung saan hindi na siya makakakilos o makakapagsalita ng normal. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa industriya at nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga tagahanga, kaibigan, katrabaho, at lalo na sa kanyang pamilya. Pamana at alaala. Naiwan ni Eddie Peregrina ang kanyang mga anak na napakaliit pa noon, na hindi man lamang nagkaroon ng sapat na pagkakataong makilala ng lubusan ng kanilang ama habang sila ay nagkakaisip. Ang kanyang asawang si Lynn ay patuloy na nanirahan sa tahanang ipinagawa ni Eddie para sa kanila sa Better Living Parañaque. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga anak ay sumubok ding pasukin ng mundo ng pag-awit. Isang patunay na ang talento sa musika ay nananalaytay sa kanilang dugo. Bagamat maikli lamang ang naging buhay ni Eddie Peregrina, ang kanyang pamana ay nananatiling buhay at makulay. Ang kanyang mga awitin ay lumampas sa hangganan ng panahon. Patuloy itong pinakikinggan at minamahal, hindi lamang ng henerasyong nakasaksi sa kanyang kasikatan, kundi maging ng mga sumunod pang henerasyon. Ang kanyang tinig ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa radyo, sa mga modernong platform ng musika, at sa puso ng bawat Pilipinong nakahanap ng aliw at kahulugan sa kanyang mga kanta. Si Eddie Peregrina ay higit pa sa isang mga awit. Siya ay isang tunay na inspirasyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng batang mahilig kumanta hanggang sa maging isang hari ng musikang Pilipino ay isang kwento ng pangarap, pagsisikap at di matatawarang talento. Nag-iwan siya ng isang permanenteng marka sa kulturang popular ng Pilipinas. Isang pamana na habang buhay na mananatili sa puso at alaala ng masang Pilipino.